Namula ang mukha ni Chen Jingguan nang maunawaan niya kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. Ngayon, kitang-kita ng lahat na ang tinaguriang pinuno mula sa Tianhai City ay madaling natalo, parang isang insekto lang na inapakan. Dahil sa kanyang ginawa, napahiya ang lahat ng pangunahing puwersa ng Tianhai City. Pilit na naghanap ng paliwanag si Chen, ngunit nangangatog ang kanyang boses. Ngunit malamig siyang pinutol ni Jiang Yi. Tama na. Ayoko nang marinig ang mga palusot mo. Hindi naman tayo malapit sa isa't isa. Pagkarinig nito, agad na naramdaman ni Chen ang biglaang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Malinaw sa sagot ni Jiang Yi na ayaw na nitong magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Dahil sa pagkakamali niya, mabilis na nakiusap si Chen Jingguan, Jiang Yi, alam kong nagkamali ako. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Nararapat lang na maparusahan ako. Simula ngayon, susunod na ako sa'yo. Huwag mo kaming talikuran, pakiusap. Umaasa ang North Rain Base sa kalakalang pandagat. Pero ngayong nakita ni Sun Jianmin kung gaano sila kahina, malamang hindi na ito magpapakita ng awa sa susunod. Pwedeng atakihin pa nito ang North Rain Base para tuluyan silang pabagsakin. Kailangan nila ang proteksyon ni Jiang Yi para mabuhay. Ngunit mumiti lang si Jiang Yi. Mali? Ano nga ba ang nagawa mong mali? Ang galing mo nga. Bilang leader ng North Rain Base, hindi mo naman kailangang sumunod sa akin, hindi ba? Dagdag pa niya, ang nagawa mo lang ay ipakita ang kahinaan mo, dahilan para mapahiya ang Tianhai City. At dahil doon, nagdulot ka ng problema sa aming lahat. Kaya, sabihin mo sa akin, anong kasalanan mo? Tahimik na nakatingin sina Xiao Honglian at Xing Chan, ngunit halata sa kanilang mga mukha ang pagkadismaya sa ginawa ni Chen Jingguan. Sinabi lang ni Jiang Yi ang iniisip nilang lahat. Namutla si Chen Jingguan at walang masabi. Sa edad na 30, mas matanda si Chen kaysa kay Jiang Yi, ngunit lumaki siya sa isang marangyang pamilya at laging protektado ng personal guard. Hindi kasing talas ang kanyang pag-iisip tulad ng kay Jiang Yi. Nang inasar siya ni Sun Jianming, mabilis siyang nagpadala ng galit at pumasok sa laban ng walang pag-isip. Ngayon, nakita ng lahat ang kahinaan niya, napahiya ang Tianhai City, at nadamay pa ang iba sa gulo. Para sa mga taong tulad ni Chen Jingguan, na tila matatag sa labas ngunit mabilis bumigay sa harap ng problema, minsan, kailangan nilang masampal ng realidad. Alam ito ni Jiang Yi. Kung makikinig si Chen, mabuti, kung hindi, wala na siyang balak pag-aksayahan ito ng panahon. Kung ikukumpara kay Wei Dinghai, na laging maingat at may estratehiya, nakakahiya ang estilo ni Chen Jingguan. Sa takbo ng mga pangyayari, iniisip ni Jiang Yi na baka magiba na lang ang North Rain Base o maagaw pa ito ng mismong mga tao ni Chen balang araw. Halatang takot na takot si Chen Jingguan. Yumuko siya at nagmakaawa. Jiang Yi, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, alang-alang sa Tianhai City, tulungan mo kami. Napailing si Jiang Yi at sinagot siya ng may bahid ng panunuya. Kailan ba naging sapat na taga Tianhai City ka lang? Itinaas ni Jiang Yi ang daliri sa labi, hudyat na tumigil na si Chen sa pagsasalita. Magpahinga ka na, utos niya, ayaw nang makarinig ng higit pang paliwanag. Para kay Jiang Yi, ang padalos-dalos na galaw ni Chen ay nagdala lang ng gulo sa iba pang lungsod ng mas maaga. Dahil marami nang nawala sa Tianhai City, mga tao at kagamitan, alam niyang hindi maiiwasan ang mga hidwaan sa kalapit na mga lungsod. Pero dahil sa ginawa ni Chen, kailangan nitong magbayad ng malaking halaga para sa kapalpakan nito. Kung gusto ni Chen ang proteksyon, kailangan niyang ipakita ang tunay niyang sinseridad. Muling naisip ni Jiang Yi kung magiging kapaki-pakinabang kaya ang malalaking barko ni Chen. Hindi mapakali si Chen Jingguan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero si Zokir, na mabilis makaramdam ng tensyon, napansin na hindi pa tuluyang tinatalikuran ni Jiang Yi ang North Rain Base. Lumapit siya na may mahinahong ngiti at sinabi kay Chen Jingguan, halika't titingnan ko muna ang sugat mo. Bahagyang nakahina ng maluwag si Chen Jingguan at labis na nagpasalamat sa tulong ni Zokir. Maingat niyang sinuri ang kondisyon nito, at kahit na mukhang maayos sa labas, napansin niyang malala ang mga internal na sugat ni Chen, posibleng ikamatay ito kung mapapabayaan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman upang gamutin ito at binigyan pa ng gamot mula sa kanyang bag. Paulit-ulit na nagpasalamat si Chen Jingguan at nakiusap kung pwede ba siyang ipagtanggol ni Zokir kay Jiang Yi. Ngumiti lang si Zokir at sinabihang magpahinga ito at umiwas na sa mga gulo. Pagkatapos, bumalik si Zokir kay Jiang Yi at mahinang ibinulong kung gaano kalubha ang kondisyon ni Chen Jingguan.
Kumislap ang interes sa mata ni Jiang Yi at saglit na tumingin sa grupo mula sa Osawa City na nakaupo sa malapit. Si Sun Jianming, na kalbo ang ulo, napansin ang tingin ni Jiang Yi, ngumiti ng malamig, at nagbiro pa sa pamamagitan ng pagsenyas ng kamay sa kanyang liig na parang nananakot. Ibinaling ni Jiang Yi ang tingin, hindi na nagsabi ng kahit ano patungkol dito. Hintayin na muna natin ang pagpupulong, sabi niya ng kalmado. Bandang 2:30 ng hapon, dumating na si Zhu Zeng sa lugar. Kasama niya si Tu Yunli, ang pinuno ng War Department, at si Sun Luxuan, ang kanyang tagapagbantay. Pagpasok nila, biglang tumahimik ang buong silid. Ang kanilang presensya ay nagdala ng bigat at tensyon na bumalot sa lahat. Mukhang seryoso si Zhu Zeng ngayon, marahil dahil sa malaking pangyayaring naganap kaninang umaga. Pero ngayong narito na siya, mukhang naayos na ang problema. Tumayo si Zhu Zeng sa entablado at inikot ang tingin sa mahigit 1,000 tao. Ramdam niya ang lakas at katigasan ng ulo ng maraming mutants mula sa 12 lungsod. Kung maipagsasama-sama niya ang mga ito, magiging kasing lakas na halos ng kanyang sariling hukbo sa yanyon. Maligayang pagdating sa Blizzard City. Ang boses ni Zhu Zeng ay umalinggaw sa buong sulok ng conference room, malinaw na narinig ng lahat. Ako si Zhu Zeng, ang commander ng Jiangnan Region. Naantala ako dahil sa isang mahalagang usapin at humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala, panimula niya. Ngayon, ayoko nang sayangin ang inyong oras kaya't diretsahan ko nang ipapaliwanag kung bakit ko kayo tinipon dito. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Simula noong nagsimula ang Ice Age noong Disyembre, nagulo na ang mundo at nawala na ang kaayusan sa lipunan. 6 na buwan na ang lumipas, at karamihan sa mga nakaligtas ay sumali na sa maliliit o malalaking grupo para sa proteksyon. Ang iba sa kanila, marami ang pinalad na magkaroon ng mga kapangyarihang lampas sa karaniwang tao. Ang lahat ng naririto ay kumakatawan sa pinakamalalakas na puwersa sa bawat rehiyon. Gusto kong magkaisa tayo. Kailangan nating itigil ang pag-aaway sa maliliit na bagay at magtulungan. Kaya simula ngayon, itinatatag ko ang Jiangnan Super Federation. Lahat ng nasa Jiangnan Region ay kailangang sumali. Lalo na, dagdag niya habang tumitingin sa mga tao, ang makapangyarihang puwersa mula sa inyong 12 lungsod ay magkakaroon ng mahalagang papel sa federation na ito. Habang umaalingaw ang mga salita ni Zhu Zeng sa bulwagan, marami ang napaisip at tila nagdadalawang isip sa kanyang alok. Nakapailing si Jiang Yi habang nag-iisip, mukhang interesante ito, pero ano naman kaya ang gusto nila mula sa amin? At ano naman ang makukuha naming kapalit? Kung wala silang maibigay na sapat na halaga, wala ni isa sa amin ang papayag na sumali. Nag-usap-usap ang mga tao at nag-ingay ang bulwagan. Pero mabilis ding natahimik ang lahat nang makita ang matatalim na titig ni Tu Yunli at ng tagapagbantay ni Zhu Zeng na si Sun Luxuan. Muling nagsalita si Zhu Zeng. Ang Jiangnan Super Federation ay magsusumite ng ulat sa punong tanggapan ng Jiangnan Region at personal akong magiging pangulo. Ang bawat kasapi ng federation ay papayagang magpatuloy sa kanilang sariling mga rehiyon. Pero kapag may mga espesyal na sitwasyon, maaaring mag-assign ang rehiyon ng mga gawain na kailangang gampanan ng mga miyembro ng walang pagtutol. Nang marinig ito, nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao. May ilan na napasimangot at nagsabing, gusto lang yata nila tayong gawing mga utusan na susunod sa utos nila, parang mga asong sinanay. Oo nga, dagdag pa ng isa, pwede tayong manatili sa Blizzard City, pero gusto nila tayong talian at pilitin na magtrabaho para sa kanila anumang oras na gusto nila. Para na rin tayong nakakadena. Napansin ni Zhu Zeng ang reaksyon ng mga tao, kaya't itinaas niya ang boses, syempre, hindi ko hinihingi na magtrabaho kayo ng libre. Kapag natapos ninyo ang mga gawain mula sa rehiyon, may matatanggap kayong gantimpala. Nagpatuloy siya, mga gamot, sandata, at iba pang mahahalagang supply ang magiging gantimpalan nyo. Pwede kayong kumita ng mga puntos mula sa mga misyon at ipalit ang mga ito para sa mga supply. Nang marinig ito, bahagyang tuminala si Jiang Yi, halatang interesado. Alam niya na ang mga sandata at supply sa Jiangnan Region ay mas mataas ang kalidad kumpara sa kung anong meron sila sa Tianhai City. Mayroon silang mga bihirang gamit tulad ng Origin Bullets, espesyal na training uniform, at mga sandatang gawa sa Edman Metal. At ayon sa mga narinig niya mula kay Baili Changqing, kaya pa nga ng Jiangnan Region na gumawa ng mga medical compound na nagpapalakas sa mga mutants. Ang mga supply na ito ay tila paunang patikim lang. Napagtanto ni Jiang Yi na kung sasali sila sa Federation, magkakaroon siya ng pagkakataon na makuha ang makapangyarihang mga bagay na ito,
isang bagay na napakahalaga sa panahon ng apocalypse. At ngayon, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Habang pinag-iisipan ni Jiang Yi ang mga benepisyo ng pagsali sa Federation, gagamitin kaya niya ang kanyang talino sa estratehiya upang makipag-usap para sa mas magagandang kasunduan, o hahanapan niya ng paraan upang samantalahin ang sistema para sa sariling kapakinabangan habang nananatiling malaya. Sa kabila ng manipis na kredibilidad ni Chen Jingguan, makakabangon kaya siya at maipapakita ang kanyang halaga, o ang patuloy niyang pagkakamali ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak at pagtalikod ng sariling mga tao. Habang isinusulong ni Zhu Zeng ang pagtatatag ng Federation, ano kaya ang mga nakatagong motibo o di inaasahang panganib sa likod ng kanyang tila marangal na panawagan para sa pagkakaisa? Paano tutugon ang mga nagkakawatak-watak na lungsod sa alok ng mga mahahalagang bagay na may kapalit na kondisyon? Ang lahat ng mga tanong na ito, at higit pa, ay masasagot sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.